Nakaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng bansa, kasunod po ng patuloy na pag-ulan. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Tulong-tulong sa pagbuhat ng nakaburol na kabaong ang ilang taga-barangay Takol sa Magsaysay, Davao del Sur nang bahain sila hanggang baywang kaninang madaling araw. Inilipat muna ang burol sa gym ng barangay hanggang sa humupa ang baha. Makwit na lang Takol! Ayon sa mga otoridad, umapaw ang ilog at umabot ang tubig hanggang sa mga bahay. Inilikas ang ilang residenteng natrap dahil sa baha sa Purok Bangkeruhan at Purok Kawayan. Inaalam pa ang bilang ng mga apektadong pamilya. Halos wala nang makita sa kalsada dahil sa lakas ng ulan sa bahagi ng Talaingod Bukidnon National Highway kahapon ng hapon. Ang mga motorista kinailangan ng gumamit ng headlights kahit maliwanag pa. Ayon sa uploader, bukod sa pagguho ng lupa ay malakas din ang ragasan ng tubig mula sa gilid ng bundok. Bumaha rin sa ilang bahagi ng kalsada. May pagguho rin sa sitio Saladok sa Don Marcelino, Davao Occidental kagabi. Dahil sa mga humambalang na lupa, putik at bato, pansamantalang dinadaanan ang kalsada roon. Nagsagawa na ng clearing operation ang mga otoridad. Sa Mayoyaw, Ifugao, may gumuhuring lupa sa barangay Bato, Alatbang kagabi. Isang nakaparadang van ang nadamay. Pinagtulungan itong maialis. Ayon sa uploader, ligtas ang may-ari ng van at kanyang pamilya na nakapasok na ng bahay bago ang insidente. Sa ngayon, isang lane lang ang nadaraanan habang patuloy ang isinasagawang clearing operation. Ayon sa Pag-asa, habagat ang umiral sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao, habang localized thunderstorm naman ang nagpaulan sa ibang bahagi ng Luzon kahapon. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argel Relator, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon mababa ang tsansa nito maging bagyo. Pero patuloy na nagpapaulan ng southwest monsoon o habagat sa Central Luzon, Southern Luzon, kanlurang bahagi ng Northern Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa habagat, umiiral din ngayong araw ang localized thunderstorm sa nagpapaulan sa natitirang bahagi ng Luzon. Asahan naman na magiging maulan pa rin bukas hanggang sa pagpasok ng Hulyo, bunsod ng LPA at habagat. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to intense rains ang buong Luzon mula tanghali. May tsansa ring ulanin ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao bukas. Posible naman makaranas ang light to moderate rains ang Metro Manila. Nananatili pong kalbaryo ang baha sa mga taga-Navotas at lumala pa ito ngayon dahil ang ginawang sandbag wall para panremedyo muna sa nasirang river wall nasira. At mula sa Navotas, nakatutok live si Nico Wahe. Nico? Pia, baha pa rin sa ilang bahagi ng Navotas matapos gumuho ng isang pader sa gilid ng ilog kahapon. At ngayong araw, mas mataas ang naging pagbaha dahil high tide kanina makapananghali. Ito ang aktwal na pagguho ng pader sa gilid ng ilog sa barangay San Jose kahapon na nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Navotas. Hanggang ngayong araw, hindi pa tapos ang kalbaryo ng ilang taga-Navotas. Kaninang umaga kasi, nagka-breach sa sandbag wall na pinangharang nila sa ilog matapos ang pagbigay kahapon ng river wall sa barangay San Jose. Natangay ang ilang sandbag sa mga bahay. Pero bago pa ito nangyari, nailikas na ang mga residente. Nasa evacuation center ang 43 pamilyang naapektuhan kahapon. Talaga yung bahay namin yung nadaganan mismo. Tapos habang umalay yung tubig, ako yung natangay sa kayo, isang anak ko. Buti na lang po is nakahawak ako nung time na yun. Kung hindi, baka sakaling ako din namatay din sa nangyari. Yes, may-ari po ng safeguard. Sana noon pa naman nila nagawa yun. Kasi lang parang talagang inantay po nila sa lugar ng disgrasya. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng shipyard. Pero ayon sa Navotas CDRRMO, ito ho ay matagal na ho talaga itong for replacement at for improvement. Kaya nga lang ho yung mga nakatira doon nakiusap na wag muna ng GPN dahil parang parte na ho ng bahay nila ito eh. Parang isa na hong dingding nila itong wall noong
shipyard. May inilagay ng mga poste bilang abang sa gagawing barrier. Sa halip nga lang ho na metal sheet, yung semento ho, yung concrete pile ho yung ginamit. Siguro next week mag-umpisa na ho ngayusin ho yung bakod na yan. Mukhang sasagutin ho lahat yan ng shipyard kasi pag-aari naman ho nila yan. Nandito tayo sa may gitnang bahagi nitong Celestino Street, dito pa rin sa Barangay San Jose, San Navotas City. At kung makikita nyo, lagpas na ng baywang yung baha dito. Kanina nagsimula tayo dun sa bungad, nasa tuhod pa lang yung baha. Ito habang papasok doon sa loob nitong barangay o ng street na to ng Celestino ay mas lumalalim pa yung baha. At makikita nyo, kasama na rin ng baha itong mga basura dito. Lubog ang maraming bahay. 2 araw na po kami nagtitiis sa taas ng tubig. Baka 1 linggo pa ito. Kasi tingnan nyo, palaki ng palaki, hindi lang ganito. Kahapon parang hindi ganito eh. Biglang lumaki na naman ngayon. Ang iba, wala na talagang naisalba. Pati sirang bathtub, ginawang bangka ng ilang residente. Ba't po kayo lumabas? Saan po kayo pupunta? Mamamalingki po. Meron din naman, kaya lang walang ulam. Ang pumping operator na si Benito, sinusubukang hindi mapasok ng basura ang pumping station. Sa oras na mag-low tide ay sa kanya ito pagaganahin. Kailangan may labas yung basura dito kasi pag di malabas yan, dito rin yan. Nakakasakon sa pumping natin. Nakakabara. Tumaas pang baha pagsapit ng alauna ng hapon dahil sa high tide. Umangat sa 1.9 meters ang tubig. Kaya ang ilang tagalooban, tila na trap. Nako, mahirap, lalo nagtatrabaho ako. Anong pakukuha namin pangkain nito? Kung hanggang kailan baba nito, saan din kami papasok? Bukod sa Navotas, baha rin sa ilang lugar sa Malabon dahil sa high tide. Pia, heto na ngayon yung sitwasyon nitong Celestino Street. Dito sa kinatatayuan natin kanina ay dito pa lang hanggang tuhod na yung baha. Pero dahil nag-low tide, heto't nadadaanan na ng maayos ng mga residente itong kalsada na ito. At ang panawagan nila ngayon ay sana ay magawa na itong pader para hindi na bumaha rito. Pia. Maraming salamat, Nico Wahe. Isang nagluluksang ina ang nagpost sa social media bilang babala tungkol sa sinapit ng kanyang anak. Ang bata po kasi namatay habang natutulog ng nakadapa. Ang paliwanag ng eksperto kung bakit masamang matulog ng nakadapa, lalo na ang mga baby. Alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Walang kamalay-malay ang inang si Jennifer, hindi niya tunay na pangalan, na ang ordinaryong gabing kapiling ang anak na 1.5 taong gulang mauuwi sa trahedya. Alas 8 ng gabi, June 21, naghapunan daw ang kanyang anak ng kanin at sabaw. Matapos ang kalahating oras, dumede raw ito bago natulog bandang alas 9 ng gabi. Around 12:40 a.m. po. Di naman po talaga ako usually na gigising ng ganong oras. Pero nagising po ako kasi pakiramdam ko po na iihi ako. Nakita ko po nakadapa siya. Then naamoy ko po na para siyang nag-poop. Nung tinihaya ko na po siya, sabi ko po, parang siyang sobrang lantay niya. Tapos hindi po siya nagalaw. Then nung binuksan ko po yung ilaw, nakita ko po na yung bibig po niya medyo violet na. Isinugod sa ospital ang bata at doon lumabas na marami raw liquid at pagkain na nakuha sa baga ng bata. Base sa death certificate, pneumonia aspiration ang ikinamatay ng bata. Ang ibig sabihin daw po nun, marami po yung mga contents po na galing sa tiyan napunta daw po sa baga. Na ang dahilan daw po nun, dahil nga daw po nasuffocate siya, nakadapa siya, ang instance daw po ng tao pag hindi makahinga, masusuka. Sa case po ng anak ko, nakadapa po siya, hindi po niya nailabas yung suka, kaya po doon po siya dumaretso sa baga niya. And then, nalunod daw po siya sa sarili niyang suka. Nakadapa po siya, naka-close po ang bibig. Huwag niyo po hahayaan na kahit po sana yung anak niyo na nakadapa, huwag niyo po hahayaan na matutulog sila ng ganon kasi baka po matulad siya sa anak ko na sanay naman po dumapa pero ganon po yung nangyari. Ayon sa eksperto, base sa pag-aaral, hindi maganda ang pagtulog ng nakadapa lalo na sa mga sanggol at bata. Some of them researchers show that sleeping on the stomach can block the airway because it increases what we call rebreathing. That means they breathe on their own exhaled air. Bumababa yung oxygen mo sa katawan mo.
and the level of carbon dioxide rises. So that's really not good. If you have a baby who is in the chest position, hindi nila kayang bumaliktad, no, to stay on the back position already. As the child gets older, that doesn't happen anymore. Kaya raw sa American Academy of Pediatrics, ikinakampanya ang back to sleep o pagsigurong hindi padapa ang pagtulog lalo na mga bata. Bukod dyan, mainam din daw na suriin kung may ibang posibleng kondisyon sa paghinga ang anak lalo't hindi pa nila kayang sabihin ang kanilang nararamdaman. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Pinagtibay ng Muntinlupa City Regional Trial Court ang desisyong nagpapawalang sala kay dating Senator at kay Party List Representative Laila De Lima sa kasong may kinalaman sa droga. Sa isiniting tugon sa Court of Appeals, iginiit ng Muntinlupa RTC na ang pagbawi ng testimonya ni dating Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos ay sapat na batayan para panindigan ang naunang desisyon. Kasama rin noon sa inakwit ang dating driver ni De Lima na si Ronnie Dayan. Taong 2022 nang binawi ni Ragos ang kanyang testimonya laban kay De Lima, kaugnay sa umano'y illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison. Matatanda ang niremand o pinabalik ng Court of Appeals 8th Division ang desisyon ng RTC. Quick chika time tayo mga kapuso. Kolabanan na on fire ang dance floor sa pasiklaban ng celebrity and dance stars sa GMA Original Reality Dance Competition ang Stars on the Floor. Pangmalakasang groove and swag ang showcase ng 5 duos mula sa iba't ibang dance styles hanggang sa napili ang hataw sa dance-off. Itinanghal na top dance star duo sina Thea and JM sa kanilang Slay performance. Nakilala na ang Big Four duo ng PBB Celebrity Collab Edition. Yan ay matapos ang kanilang final Big Jump Challenge. Sino kaya ang magiging big winner? Ang Team Chares kaya nina Charlie at Esnir? O sina Ralph and Will na Rawi? Baka naman sina AC and River o Asper? O ang Team Breca nina Brent and Mika? Alamin yan sa Big Night this Saturday. Binigyang pagkilala ang ilang kapuso sa 53rd Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards. Itinanghal na phenomenal box office king si Alden Richards. Natanggap din ang kanyang pelikulang Hello Love Again ang Best Ensemble Acting for Movies. Minsan iniisip ko pa rin and every time I go to bed na am I really part of the highest grossing Filipino film of all time? And still, hindi pa rin ako makapaniwala. Thank you so much po. Si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang Film Actress of the Year para sa pelikulang Balota. Taos-puso ako nagpapasalamat talaga sa pagtangkilik pa rin kay Teacher Emmy. Sabi ko nga, doon ko na-realize na after ko gawin si Teacher Emmy, ito pala yung hinahanap ng diwa ko. Yung makagawa ko ng isang pelikula na malalim, may saysay, at may layunin. Movie Supporting Actor of the Year naman si Ruru Madrid para sa pelikulang Green Bones, nakatay si Joros Gamboa. Very grateful po sa parangal na ito. Pangalawang award ko na po ito para sa Green Bones. Kaya, nako, maraming salamat po. Sana po marami pang ganito. Hinirang nga Daytime TV Drama Actor of the Year si Richard Yap at Daytime TV Drama Actress of the Year si Jillian Ward. Para ito sa kanilang hit GMA Afternoon Prime Series na Abot Kamay na Pangarap na natanggap din ang Most Popular Daytime Drama TV Program of the Year. I'm so proud kasi sabi ko nga po kahit matagal na po naming natapos ang Abot Kamay na Pangarap, it continues to inspire people. Most Popular Child Performer si Rafael Landicho para sa Kapuso series na My Guardian Alien. Nung sinushoot po namin yun, ang sese talaga. And ngayon, nakakakot pa rin po siya ng awards. Kaya maraming salamat po talaga. Hinirang na Most Popular TV Program for News and Public Affairs ang 24 Oras.
at search reality game show ang Family Feud. Mga kapuso, sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kapuso dito sa GMA Network Studios para sa Beyond 75, the GMA 75th Anniversary Special. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Ivan? Salamat Nelson. Sa pagsisimula ng mandato ng mga bagong halal na opisyal ng gobyerno bukas, ibinahagi ng ilang botante ang kanilang inaasahang pagbabago at hiling para sa ating bansa. Nakatutok si Rafi Tima. Bukas, opisyal lang uupo ang mga nahalal sa 2025 midterm elections. Simula ng 3 taong paninilbihan, maliban sa 12 senador na uupo ng 6 na taon. Ayon sa UP National College of Public Administration and Governance o NCPAG, mayorya ng mga nahalal sa mga LGU, mga dati nang nakaupo sa pwesto. Kaya naroon pa rin daw ang pananaw na halos parang walang nagbago. Ang kaibahan lang daw sa katatapos na eleksyon, nagpakita ng lakas sa mga kabataan at nakita ang resulta nito sa senatorial race. The 31% youth vote parang spelled the difference, no? May pag-asa pala tayo na kasi surprise yun diba? At yun nga, despite the parang surveys before the elections, ang napunta sa Magic 5 ay yung mga hindi natin inaasahan. Sa datos ng GMA Integrated News Research, sa kabuuan, 18,255 na opisyal ang magsisimula ng kanilang mandato bukas mula sa mga senador, kongresista, governors, vice-governors, sangguniang panlalawigan, mayors, vice-mayors at mga sangguniang bayan. Mas marami ng 155 opisyal ang nahalal ngayong taon kumpara noong 2022 dahil sa isang bagong nadagdag na probinsya at 8 bagong munisipalidad. Tinanong namin ng ilang kapuso kung anong inaasahan nila sa mga bagong halal na opisyal. Kung ano yung nagawa nung nakaraan, previous nga nakaupo, kung maganda na yung ginagawa niya, dapat plamangan niya para ang mga tao, okay yung kabuhayan. Opo. Gawin nila yung best nila, tsaka yung sa plataforma nila, yung magagandang mga plano nila, gawin nila ngayong tuparin nila ngayon. Yung mga pinangako nila dapat tuparin pa rin nila yun. Kung hindi naman nila natupad, para saan pa po yung pag-elect nila, di ba? Huwag puro pangako kasi pag sa kampanya malakas sila, pinapasok nila lahat ng iskinita. Pero pag nanalo na, hindi nila mabisita kung sino nasa laylayan ng lipunan. Inaasahan ko sana magkaroon ng trabaho yung mga nahihirapan makahanap ng trabaho. Lalo na yung mga katulad ko na 21 years old, gano'n. Tsaka yung rin po, yung pagbaba ng presyo ng bilihin. Ang laging napapansin ko, ang ginagawa lagi maayos na kalsada. Tapos yung sira, hindi nila napagtutunan ng pansin. Ang ginagawa nila, yung sira, yung mga buo, ayun yung binabakbak nila. Ba't kaya gano'n? Hindi ko alam Siguro, andun yung pondo. Si Aling Adelita, na pansamantalang nakatira sa isang waiting shed, aminadong bumoto ng ibang kandidato dahil hindi raw tinupad ng kanyang dating ibinoto ang kanyang pangako. Sabi doon sa staff niya, tulungan mo to Alma. Pagkatapos wala naman. Kaya yun. Ngayon wala pa rin? Wala pa rin. Itong bago nga, nakakasigurado kung makakatulong sa amin. Paalala ng NCPAG, hindi dapat natatapos sa pagboto ang responsibilidad ng mga botante dahil bahagi ng obligasyon ng taong bayan ang singilin ang kanilang mga leader sa tuwing sila ay may pagkukulang. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.